Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigiliw na mga kapatid na narito, at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos na buhay na buhay. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang pag-usapan natin, si Kristo Jesus lamang ang aking guro at pinagkakatiwalaan. Yan, no? So, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang pinapakinggan natin. Kasi kung guro ka mo, ikaw ay nakikinig sa Kanya. Okay, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3 and 4. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad na ni Eva na nalinlang ng ahas. So merong may paalala sa atin si Apostol Pablo sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Ayan, no? So ito paalala sa atin bilang mga nananampalataya kay Kristo Jesus, no? So, yung paksa kasi natin, ang guro lang natin ang Panginoong Jesucristo. Siya lang, doon lang tayo makikinig sa Kanya. Ngayon, baka sabi niya, sabi ng Apostol Pablo, baka ibang Kristo ang inyong tinanggap. Ibang Kristo lang ang ating tatanggapin, kung yung Kanyang turo ay hindi natin pinapakinggan. Yan ang ibig sabihin nun, Kung yung turo talaga ni Kristo Jesus ang pinapakinggan natin, tinanggap natin yung totoong Kristo na ipinangaral ng mga apostol. At yung sinasabing ibang espiritu ang inyong tinanggap, yun yung salita ni Kristo, sapagkat sa John 6:63, ang aking salita ay espiritong nagbibigay buhay. Yun yung espiritu na tatanggapin natin. Yun yung salita o turo ni Kristo na ating tinanggap. Kapag iba yung turo o inuutos na tinanggap natin, na umiiral siyang pananampalataya natin, iba talagang Kristo yung nasa atin. Ibang Kristo yung pinaniniwalaan natin. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 3. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Ano yung wastong katuruan? Yung turo ni Kristo. Hindi na nila pinapakinggan yun. Hindi na sila nakikinig doon sa totoong turo ni Kristo Jesus. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Kaya mo na si Kristo, huwag na tayo makinig dyan. Mas gusto nila kung ano yung kwento ng barkada, doon sila makikinig. Yun ay naghahanap sila ng mga takapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kung yung turo ni Kristo Jesus ay nakakasakit, hindi na nila pinapakinggan yun. Kundi kung ano lang yung naririnig nila, na kung saan para bang nabobulataw sila doon. Yun ang gusto nilang pakinggan. Okay. So, ibig sabihin, hindi na si Kristo talaga yung
pinapakinggan nila. Kung ano yung hilig nilang pakikinggan, yun ang gusto nilang pakinggan. Okay? So, kaya sila naghahanap ng mga ibang tagapagturo, iba't ibang tagapagturo. Kaya nga, ang paksa natin, si Kristo Jesus lamang ang aking guro. Ibig sabihin, si Kristo lang, dun lang tayo makikinig. Tanong, bakit kay Kristo lang tayo makikinig? Sa John chapter 15 verse 3, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kung pinapakinggan natin si Kristo Jesus, yung kanyang mga tinuturo, yung kanyang mga inuutos, tayo'y malilinis doon. Kapatid, bigyan mo ng upuan yun. Bisita natin. Salamat kapatid at nandito ka. Okay, ulitin natin. John 15:3, nalinis kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang paksa natin, si Kristo lang ang dapat nating guro. Siya lang ang dapat nating pakikinggan. Okay, so siya ang dapat nating pakinggan, si Kristo, no? Bakit? Kasi yung salita niya, sabi niya, nalinis kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa kanya, sa inyo. So yung salita ni Kristo Jesus, yun ang makapagpapatawad sa ating kasalanan, no? Kaya nga, hindi natin maiwasan araw-araw, tayo ay nagkakasala. Kaya kung tayo ay nagdarasal tuwing gabi, bago tayo natutulog o matulog, ay humingi tayo ng kapatawaran. Bakit? Sapagkat sa salita ni Kristo Jesus tayo ay malilinis. Okay? So, yun lang. O, ano pa? Ano pa yung salitang sinabi ko sa inyo ay nalinis na kayo? Ano pa yun? Ikaw ay napatawad na sa iyong kasalanan. Ang ibig sabihin ng nalinis, kung ikaw ay nananatili sa itinuturo ng ating Panginoon si Kristo at ikaw ay nakikinig sa Kanya, kung anumang sakit meron ka, lilinisin ka doon. No? Ikaw ay magkakaroon ng kagalingan. So, kung ikaw ay may iniinding sakit sa katawan, ngunit nakakayanan mo siya sapagkat yung salita ni Kristo ay umiiral sa iyo. Yung Espiritu ni Kristo ay malakas sa iyo. Kaya malakas ang iyong katawan. Kahit na may sakit, meron kang iniindang sakit sa katawan. No? Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba? Bakit tayo siya lamang ang ating guro? Siya lang ang dapat natin pakikinggan. Sumagot si Simon Pedro sa John chapter 6 verse 68. Sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? So ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Simon Pedro, kanino po kami makikinig? Ano? No? So, yan ang ibig sabihin ni Pedro. Kanino pa kami pupunta o makikinig? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang tao o sino man na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo lang. Kaya, sabi ni Apostol Pedro, sa'yo kami lang makikinig. No? Sa'yo kami lang pupunta sapagkat ang salita mo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, bakit ang mga Pilipino na nasa iba't ibang tribo na-convert sila, naniwala sila kay Kristo Jesus? Sapagkat tayong mga Pilipino
na nasa iba't ibang tribo ay mga hentil. May iba't ibang Diyos ang pinapaniwalaan ng mga tribo natin noon. Ngayon, ang Diyos-Diyosan natin, mga hentil, mga Pilipino noon, di pa tayo Pilipino, mga hentil tayo, nasa iba't ibang tribo. Ang pinaniniwalaan natin, iba't ibang klaseng Diyos, no? Na kung saan yung nagbibigay ng, no? Marangyang buhay, nagbibigay ng mabuting kalusugan. Yun yung mga Diyos-Diyosan ng mga tribo natin noon, na kung saan doon tayo nanggaling. Ngunit, nung dumating si Kristo Jesus, ang mga hentil na mga ibang tribo na mga Pilipino na tayo, na pinanggalingan natin, narinig natin na si Kristo Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nawala doon sa turo ng mga Diyos-Diyosan na mga iba't ibang tribo na mga Pilipino noon. Kaya, ang mga Pilipino ay nakinig sila kay Kristo sapagkat may pangako si Kristo na buhay na walang hanggan. So, pag namatay na kasi yung mga tao nasa iba't ibang tribo, ililibing na lang mga yon. No? Minsan nandun sa yungi, doon sila inililibing. But actually, nung narinig nila na si Kristo Jesus ay yung salita niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yun, na-convert yung mga iba't ibang tribo ng mga Pilipino napunta sa paniniwala kay Kristo Jesus. Iyan ang pinanggalingan natin, ano? Okay, pagpatuloy natin. Sa John chapter 7 verse 3 and 4. Ayun. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, yung sumasampalataya raw kay Kristo Jesus ay dadaloy sa kanya yung tubig na nagbibigay buhay. Anong ibig sabihin nun? Yung salita niya ang dadaloy sa atin na nagbibigay ng buhay. No? Sabi ni Apostol Pedro, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo lamang natin makakamtan yun. Kaya nga sabi ni Kristo Jesus, mula sa kanyang puso, sa ating mga puso, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dadaloy sa atin yung salita niya. Ibig sabihin, tayo'y mamumuhay doon sa kanyang mga salita na nagbibigay ng buhay. Ang tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Iyon. So, kung tayo ay nakikinig sa salita ni Kristo Jesus, tatanggapin natin yung Espiritu Santo. Bakit? Gaano kahalaga yung Espiritu Santo? Sa Ephesians chapter 4 verse 13. Sa mundong ito ay may pagtatatak. Tatak ng demonyo at tatak ng Diyos. Pag natanggap natin yung Espiritu Santo, tayo'y tinatakan ng Diyos. Yun ay magiging tanda na matatanggap natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamahigit. Ngayon, pag tinanggap mo yung Espiritu Santo, dahil ikaw ay nakikinig sa salita ni Kristo Jesus, at ikaw ay natanggap mo yung Espiritu Santo, meron ka ngayong kapangyarihan. May sakit man yung katawan mo, meron kang iniindang sakit sa yung katawan, malakas pa rin yung katawan mo. Bakit? Sapagkat yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos nasa katawan mo. No? Sa
1 Corinthians chapter 3 verse 16, sabi ni Apostol Pablo, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ibig sabihin, kapag dumadalo yung salita ni Kristo Jesus sa atin, no, pag dumadalo yun, no, yung Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kapag yung Espiritu Santo ay nananahan sa atin, sa Acts chapter 1 verse 8, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan. Anumang pagsubok ng dyablo sa ating katawan, laban sa ating katawan, ay mapagtagumpayan natin yun. Bakit? Sapagkat nasa atin yung Espiritu Santo, meron tayong kapangyarihan, no, na mapagtagumpayan ang pagsubok ng demonyo sa ating katawan. No? Sapagkat, remember mga kapatid, ang umiiral dito sa sanlibutan ay dalawang grupo. The evil forces and the Holy Spirit and the Holy Angels. Yun lang. Yung Holy Spirit, nasa katawan natin yun. Okay, so, kaya nga ang paksa natin mga kapatid, si Kristo Jesus lamang ang aking guro at pinagkakatiwalaan. Wala ka ng ibang pagkakatiwalaan. Kung kapangyarihan ang hinahanap mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tatanggapin mo yung Espiritu Santo at magkakaroon ka ng kapangyarihan. Okay? So, kahit na yung dyablo ay susubukan ka, mapagtagumpayan mo yun. Sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos nasa sayo. Yung Espiritu Santo. Amen? Amen. So, kung may iba't ibang problema tayo, lalo lang sa hanap buhay natin, ngunit dumadalo yung salita ni Kristo Jesus sa atin, mapagtagumpayan natin kung anumang hirap ng ating pamumuhay. Tandaan natin yun, sapagkat ang nananatili sa akin, sabi ni Kristo Jesus, at sa ating salita, anumang hilingin niya ay matutupad. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen.